Hello guys! Welcome ulit dito sa aking channel, and today's vlog, isang loan app pa rin na bagong-bago na naman nagpapautang daw online. So ito ngayong Sulit Loan App Philippines, Ka-Asenso Lending Corporation. Diba? So ayan, hanggang 50,000 pesos nga daw yung Lending Corporation or itong Sulit Loan App Philippines under nga ng Ka-Asenso Lending Corporation. So, sinubukan ko na naman na utangan yung loan app na ito. Pero syempre, bago ko na naman inutangan ay nag-check ulit ako sa Securities and Exchange Commission kung okay ba utangan or kung registered nga ba sa Securities and Exchange Commission. Ayon sa nakita nga natin sa SEC, registered naman daw yung pautangan na ito at meron pa nga silang nakalagay na secondary license details para makapag-operate, diba? Kaya sinubukan ko at sana okay yung loan app na ito kasi registered sa SEC at meron pang secondary license para makapag-operate. Yung mga previous kasi na ginawan ko nga ng aking honest review, wala talaga silang secondary license na makapag-operate at yung iba talagang delinquent pa yung status ng kanilang company. Pero dito, kompleto naman, status, registered, secondary license details, meron naman. So, ayan, akalain mo yun mga ka-interview ha. Pagka next ko agad-agad, may lumabas na congratulations. Hanggang 70,000 pesos daw yung pwede kong mautang maximum loan amount. May 0.06% per day na interest. So, lowest interest nga daw ito. 120 days nga na tenure or payment term. So, totoo na naman kaya yung loan app na ito ha. Diba? Kaya sinubukan ko. And same na naman ito mga ka-interview sa iba't ibang mga pautangan online na kailangan sagutan ngayong mga basic information like yung educational background, email, marital status, number of children, number of online loans you have, maging yung any overdue payment in the past 6 months sa mga katanungan para ma-check nila daw kung papautangin ba nila tayo. Total overdue amount, overdue days, number of loans kung meron, pero puro no loans yung nilagay ko. Next, income information. Kailangan yung masagutan nga yung employment status, industry, company name, company address, salary type, salary payday. Ganun naman talaga. Pag mga ganitong loan app, hindi nawawala itong mga kung ano-ano mga tinatanong nila. At kailangan natin makapag-upload ng isang valid government ID. So, next lang ako ng next dito ha. And ito ha, name of contact number. Tatlo yung hinahanap nila na personal references sa loan app na ito ha. And ayan, akalain mo may nakalagay na congratulations, you have completed all certifications. Parang akala ko, congratulations, approved na yung loan application mo. Pero ito pa pala, no? Congratulations, you have completed all certifications. Unlock loan products portfolio with an approval. Di ba, kalain mo yan? Approval rate ko daw ay hanggang 90% na, no? So, apply now. Nakakaloka to mga ka-interview ha. Malaki kasi yung loan amount na pambungad nila na pwede akong umutang hanggang 20,000 pesos. Pero, dito sa dulo ng loan application ko, naging 1,000 pesos lang pala, no? 20,000 pesos sa dulo ng loan application ko, naging 1,000 pesos lang. At ito, may iba't ibang product samples like ginhawa or ginhawa pera, bilis peso, tabang peso, swerte hue. Sinubukan kong umutang sa isa dito. At kung mapapansin nyo, lahat ng terms nila ay 91 to 180 days. So, itong 1,000 pesos nga daw yung pwede kong utangin dito sa Sulit Loan, diba? First offer nila ay 1,000 pesos agad-agad cash withdrawal. So, ito yung breakdown ng loan app na ito and hindi siya magandang utangan. 1,000 pesos nga lang yung pinapautang sa akin hindi ko pa matatanggap ng buo, no? Ang loan terms daw ay 120 days, di ba? Mahigit 3 months na rin yun kung totoo. Diba, 3 or 4 months, pero I doubt or hindi naman totoo yung ganito. Kumari lang, 120 days, pero kapag na-approve yung loan application, 7 days lang pala. Okay? Receive amount is 620 pesos. Service fee, 380 pesos. No, nakakaloka mga ka-interview ha. Service fee ay 380 pesos agad-agad. So, merong nakalagay na terms dito sa Sulit Loan, no? Na yung 1,000 pesos daw na utangin ko, ang ipapadala lang nila sa akin ay 620 pesos. Dahil nga meron itong service fee na 320 pesos, meron nga daw itong 2 terms. First payment ko nga, September 29, 2025, na kung saan magbabayad ako agad-agad ng 990 pesos. Then, naglagay pa sila ng second payment ko na sa April 21, 2026 na kung saan magbabayad daw ako ng 10 pesos. Kunwari lang na nag-iwan sila ng 10 pesos na babayaran ko sa April 21, 2026
para masabi na hanggang 3 to 4 months yung terms nila. Pero kasi 6 to 7 days lang talaga, di ba? 23 ngayon, dito pa lang sa first payment ko sa December 29, 2025, magbabayad agad-agad ako ng 990 pesos. Halos buo na ng inutang ko ang babayaran ko. And hindi ko pa nga natanggap ng buo yung 1,000 kasi nga 620 lang yung receive amount, then service fee ay 380 pesos. Tapos, then pinapabayad nila ng buo yung 1,000 pesos. Kaya isang loan up na naman mga ka-interview na hindi siya magandang utangan. At sana talaga hindi kayo utang dito. And nakakaloka to ha, pag-submit ko ng aking loan application, declined agad. Pero at least naman, yung loan up na ito ay makikita natin yung breakdown bago nila i-approve yung loan application natin or bago sila magbigay ng status, it's either approve or decline. Kasi sa ibang mga loan up ha, minsan, naipadala na nila yung pera, saka mo makita yung breakdown ng uutangin mo or inutang mo. Pero at least naman dito, in fairness, ay makikita yung mga breakdown, kung magkano yung interest, yung mga processing fees, yung terms, bago nila i-approve yung loan. Kaya, may option ka kung itutuloy mo pa ba or hindi. Pero, ganun pa man, hindi pa rin talaga siya magandang utangan kasi nga napaka-short term lang, mataas yung mga charges. Pag mga ganitong loan up kasi na may mga matataas na charges at short term lang, asahan mo na hindi rin maganda yung way ng collector, lalong-lalo kapag due date mo or nag-post due yung loan application mo. Makakatanggap ka ng mga message na medyo nakaka-hurt lang. Kaya isang loan up na hindi magandang utangan, huwag na kayong umutang sa ganitong loan up mga ka-interview ha. Kasi instead na makatulong sa atin ay mas lalo pa tayong malulubog sa utang. Okay? So sana makatulong yung video na ito sa inyo para hindi na kayo umutang nga sa loan up na ito. Kasi, di ba, matataas yung mga charges niya na naman and napakaliit lang yung pwedeng utangin, di ba? 20,000 yung pambungad pero, ayan, 1,000 pesos lang pala yung first loan na ino-offer. Okay, so yan lang. Anyway, thank you for watching. Please don't forget nga to like, i-share, and don't forget nga rin na mag-subscribe and click the bell icon dyan sa baba para maging updated ka sa susunod na videos. Yung mga honest review natin sa iba't ibang mga pautangan online, yung mga legit at hindi legit na pwedeng mautangan online. Thank you and see you sa aking next vlog. Bye!